makulala tayo sa pagtingin ng salita ng Diyos. Kaya natin po sa maraming po sa Amen. Salamat. Salamat na biyaya na siyang nagbibigay pag-asa sa kaligtasan sa iglesyang ito. Muli, papakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pray ng Panginoon sa oras na ito. Isang karangalan at pagpapala sa bawat isa na tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Praise God. Sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 19. Praise God. Ito mga praise God. Huwag kayong magtipon, mga tipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 20, kundi makipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ganyan lang muna. Ito, marami ng beses na narinig nyo, nabasa nyo siguro ito mga kapatid, na ito ay pananalita ng ating Panginoong Jesucristo pa. Noon pa, matagal ng panahon, 2,000 na rin nakalilipas mga kapatid. Kaya pala, ganun na lamang ang pag-discourage ng ating Panginoon sa mga bagay na nasa lupa, especially sa mga kayamanan, dahil nga darating yung panahon sa mga ganitong panahon na may kaguluhan, kagaya ng yan, yung gera mga kapatid. Kaya balik mo nga Padre Gideon sa 19. Yan o, mag-ipon. Kaya sino ba ang may mga bangko, kayamanan o milyones sa bangko mga kapatid? Sa drive ng church sa ating panahon, hindi na masama ang mag-ipon ng pagkain, hindi pag-aalay. Kung ang iipunin nyo pagkain, mostly dahil nga sa pandaigdigang ekonomiya ng mundong ito ay tinatarget ang pagkain o pagkalahatang taggutom. Kaya kung ang ipunin nyo ay mga pagkain, okay lang. Magkano na ang bigas, Mr. Jerry? 1 kilo, 50. Ordinary? 48. Talain. Next month, baka maging 55 yan to 60. Oo. Grabe na ngayon mga kapatid. Kaya okay lang, Pastor, kung ang ipunin natin ay mga ganyan, bigas, mga sardinas, mag-ipon din kayo ng kahoy. Kasi kung may bigas kayo, may pagkain, wala ka rin panggatong, hindi nyo rin pa iluluto mga kapatid. Dito po sa binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, nung una pa man din, alam na niya mga kapatid na may mga pangyayari sa buong sanlibutan na hindi na kinakailangan yung maraming pag-aari. Ang tanong, sino ba ang mga mayaman o anong ibig sabihin ng kayamanan? Literal po yan, mga kapatid. Literal na kayamanan sa lupa, mga kapatid. Kaya, paano ito mapapasa atin? Siguro kung sa pamamagitan ng pinamanahan ka.
Totoo yun. Pag may mana ka, magkaroon ka ng mana ng 10 hektarya na lupain. At lalo na pagdating sa mga syudad, ay isang kayamanan at isang pag-aari po yan sa ngayon. Doon sa amin, sa Barangay Lubong, doon sa gilid ng kalsada, 3,000 per square meter na. Yung mismong doon sa kalsada. Pero nung panahon na first year high school po ako, siguro second year high school, alam po ninyo yung gilid ng kalsada, 30 pesos lang po. Siguro sa 15 years, 20 years ago, eh wala kaming pera noon kasi maraming binta noon, tagilid 30 pesos lang. Wala kami, kahit na nakabili kami ng 100 square meter, di magkano yun? Oo, 3,000 lang. Sana nandun kami, si Sister Gilly sana, mayroon na siyang commercial area. Alam niyo yung sa Biason, yun sa may tabi ng gasoline doon sa kabila. Yung bahay namin doon lang sa likod. Nung inoffer yun, talagang wala kaming pera. Mga kapatid, kaya mahalaga na. Yung pag-aari, mamamana yan mga kapatid. At kung nanalo ka ng loto, ay makakaroon ka ng maraming ari-arian. Siguro, pangatlo, kung sindikato pa, mga drug lord, ang yayaman, maraming pag-aari yan, mga kapatid. Yung pang-apat, yung pagsisikap ng isang tao para magkaroon ka ng maraming kayamanan o pagmay-ari o nag-iipon. Pero maraming sakripisyo ang gagawin mo pag masikap ka, mga kapatid. Pero hindi pa rin doon nagtatapos na kahit na anong sikap mo, kahit na may binana ka o nanalo ka ng anong pumang bagay, mga kapatid, anong mas mahalaga pa na sinasabi ng ating Panginoon? Verse yung 20, sabi dito, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang o dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ang tanong, paano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Anong requirements, mga kapatid? Anong requirements na para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit? Hindi kinakailangan na ikaw ay mayaman, hindi kinakailangan ikaw ay mahirap. Walang requirements, mga kapatid. Kung sa atin nananampalataya, ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay mayroon tayong pananampalataya. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Lahat tayo na may pananampalataya. Saan? Kanino? Sa Diyos. Yun yung mahalaga. Hindi nyo ba alam na maraming tao rin na nananampalataya din sa Diyos, at maraming tao din na walang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid? Diba, sabi ng Biblia, mabuti ka, nananampalataya sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, may pag-asa ka sa kaligtasan, mga kapatid. Pangalawa, siguro yung pag-iipon ninyo ng kayamanan sa langit ay yung pagiging masunurin. Anong sabi ng Biblia? Marami tayong mababasa, mga kapatid. If you love me, keep my commandments. Sabi doon, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Yung linggo, mga kapatid, itong panahon, itong araw na ito, ay isang pag-iipon ng kayamanan. Hindi nyo ba alam yun? Sinong nakakalam? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, sinikap po namin, sinikap ko po ng ating may bahay at saka mga anak ko, na 365 days, sa bawat Sunday, kahit na may patay sa pamilya ko o sa pamilya niya, hindi ko po nakaligtaan ang linggo.
Kasi dahil sa kayamanan na ito, mga kapatid, noon panahon nung hindi pa gaanong may mga pag-aaral, mayroon pang Wednesday po dito, tama ba Sister Glo? Mayroon ding Friday. Umulan man, bumagyo, hindi namin nakakaligtaan po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Actually, hindi naman kami nag-iipon. Wala kaming iipon, mga kapatid. Talagang wala, mga kapatid. Kaya naiiyak si Sister Lynette kanina na talagang nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nga naubos ang pag-aaral ng mga bata talaga, mga kapatid. Kaya, ano bang kayamanan sa langit ang dapat nating ipunin? Sa Ephesians chapter 2, verse 10, kung hindi po ako nagkamali, mga kapatid. Ayan, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inanda ng Diyos nang una pang siya'y nating lakaran. Mga kapatid, tayo ba'y kay Kristo? Amen. Amen, mga kapatid. At sino si Kristo? Siya ba ang pinakamayaman sa lahat sa mundo ito o sa saan man? Sabi ng Biblia, pinagkaloob na sa kanyang kapamalaan, ang langit, ang lupa, ay siya ang pinakamayaman, mga kapatid. Ngayon, tayo'y kanyang gawa. Akalain mo, mga kapatid, mayaman din pala tayo. Tanggap nyo ba na mayaman kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Mayaman po tayo. Walang mahirap na anak ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. May namamalimos ba sa inyo? Wala naman, di ba, mga kapatid? Mabubuting gawa. Yan yung mga nais ng Diyos sa atin. Yung pag-iipon natin ng kayamanan sa langit. Nung nakaraan, sinabi ko din doon, ano bang version? 6. Yata 6 ng Ephesians. 6:8 yata yun. Yun. Yamang napag-alaman anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Hindi lang pala ang pag-iipon ng kayamanan sa langit yung mabubuting gawa, may tatanggapin, muling tatanggapin niya sa Panginoon. Ibig sabihin pala, mga kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya at ikaw ay masunurin sa Diyos at ikaw ay tapat, kahit na ayaw mong pagpalain ka ng Diyos, kahit na ayaw mong yumaman sa lupa, kasi sabi doon, wag kayo mag-ipon, kahit na ayaw mong dumami yung pagmamayari mo, dadami ba, mga kapatid? Dahil dito pa lang, may tatanggapin ka din pala, mga kapatid. Bakit? Sabi rin ng Biblia, ng 6:33, alam nyo na yon, sinabi rin ng Biblia, John 15 verse 7, if you abide in me, sabi noon, basta yun na yun, hingin mo lahat ng gusto mo sa Diyos. Tama ang Diyos. Kung maliban na lang kung mayaman ka na, mga kapatid, yan sabi ko nga, yung may binana ka lahat. Pero ina-avoid pa rin ng Diyos yung ganon. Dahil nga yung panahon na mangyayari ay yung mga bagay na yon, mga literal na bagay na ito ay wala kabuluhan pa lang sa harapan ng Diyos. Mas higit pa lang, mas makabuluhan, mga kapatid, ang pag-iipon natin ng kayamanan sa mundo ay sa langit. Habang nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit, kagaya nito, yung sinasabi ko, yung pagpunta natin sa kanyang gawain at mabubuting gawa, sinusuklian pala ng Diyos yung ganong palang gawain. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid.
Yun pala ang sekreto. Kahit na ayaw mong tanggapin yung mga pagpapala, kusang dumarating na lang yun. Tama ba ako, Pastor? Kasi may pangako ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nangako, hindi ang tao, mga kapatid. Kaya, walang requirement sa pag-ipon. Mahirap ka, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Ngayon, marami ng paraan ng kaligtasan ng Diyos. Hindi niyo ba alam na dati-dati ang pananampalataya ko lang ay buhay na walang hanggan? Pag namatay ka kay Kristo, bubuhayin ka na maguli. May rapture pa nga noon, mga kapatid. Hinihintay natin. Maging Sister Glo, naghihintay ng rapture, di ba? Sister Glo, naghihintay din. Lahat kami, ganun. Ako, ganun din ang pananampalataya ko noon. Habang naglilingkod, rapture. Ngayon, hindi lang, dalawa na ang kaligtasan ng tao ngayon. Dahil nga doon sa mga naiwan, dahil din sa sabi ng ating Panginoong Jesucristo, may mga sa inyo rito na hindi na makakaranas ng kamatayan. Totoo pala yun, mga kapatid. Kaya, ang kaligtasan na natin ngayon, dalawa na, package na. Mga kapatid, yung mabuhay ka na nalabi, kung kandidato ka sa nalabi, mga kapatid, yung kayamanan ng lupang ito, i-pinpoint mo na kung ilang hektarya ang gusto mo. Siguro ako, kung sakaling kandidato ako sa Millennial Kingdom, siguro yung buong San Jacinto, aangkinin ko to yung mga kapatid. Hindi ko lang alam kung na Sister Glo, baka naman maghati na lang kami. Si Pastor naman, taga-mga doon siya eh. Marami silang maghati doon. Bakit kay Sister Glo? Kami lang pa naman ang nandoon. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko namin po kayo. Para naman may kahati kami sa buong San Jacinto. Kung sakaling nabuhay kami mga kapatid. Ay, maluwag to. Ilang hektarya ito. Siguro, pamilya ni Sister Glo, Sister B, maghati-hati kami dito. Kung babalik man kami dito. Di ba? Totoo yun. Yun pala yung kayamanan sa langit. Bakit? Langit ba? Totoo yun. Bakit? Bababa ang kaharian ng Diyos. Langit man sa langit, langit man sa, ano bang term yun? Lupa man sa langit, kaharian pa rin ng Diyos, mga kapatid. Langit pa rin sa lupa. Yung pala ang ibig sabihin ng mga kapatid. Kaya, sikapin natin mga kapatid. Mayroon pa ba? Diretso natin. 22. Kunti na lang ito mga kapatid. Ang ilawan ng katawan ang mata. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag. 23. Tatapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay puspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Yung symbolikal ng ating Panginoon, yung pangapananalita niya kasi sa panahon ni Eva, yung mata, nakita niya yung mansanas na maganda, natukso siya. Nung panahon ni Noah, siya lang ang nakita ng Diyos na matuwid. At bakit ang Diyos ang doon siya sa mountain, gumawa ng arko sa Mount Ararat? Para rin siguro hindi siya matukso sa mga bagay na sa syudad. Kasi nga ang mata nga ito ang nagbibigay pagkakasala talaga. Si Joshua ba naman, kung hindi bibigyan siya ng Ferrari na ipagpapalit niya yung pananampalataya, ay huwag ko lang kung anong pipiliin niya. Dahil nakita niya na maganda. Si Noah, si Lot, at saka si Abraham, anong pili ni Lot? Yung magandang lupain, yung syudad, si Abraham sa bundok. Mga kapatid. Kaya, pag nasa Sidar ka, wala kang makikita talaga na talagang magagandang mga bahay, magagandang sasakyan, magaganda na mga pag-aari. Ay talagang bundok talaga mga kapatid. Kasi yung mata ang iniwasan ng Diyos na hindi dapat tayo masilaw sa mga bagay-bagay. Yan mga kapatid. Dahil nga ito yung nagbibigay instinct
ng ating buhay. Yung instinct na sinasabi kung ano-ano lang naiisip natin pag nakakita kayo ng maganda. Lahat ng maganda, minsan talagang naglalaro sa kaisipan ng isang tao kung ano-ano. Sana magkaroon din ako ng ganyan. Sana ganon po tayo mga kapatid. Baba. 24. Sino nga hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kakaputan niyang isa at iibigin ang ikalawa o kayo'y tapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakanin o kung ano ang iyong iinumin. Kahit ang iyong katawan, kung ano ang iyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at katawan kaysa sa pananamit. Mga kapatid, bakit ikaw, Brother Joseph, marami ka pa naman, may mga sasakyan ka, may mga anak mo, pag-aaral, ganito. Alam niyo mga kapatid, yung sa decision making, pag sinabing sa pagsunod, at naintindihan ko ang salita ng Diyos mga kapatid, ay susunod ako. Sabi ko nga, mawala man lahat. Kaya nakakalungkot si Sister Dipty. Oo, payaman sana na siya mga kapatid. Kaya nakakalungkot minsan talagang, alam nyo ang advice ko sa kanya, upuan ka ng malaki, huwag mong ipagbalik ang linggo. Kahit na maliit ang sweldo mo, huwag mong ipagpalit ang linggo. Sapagkat pag-iipon mo ng kayamanan sa langit yun. Ay ano, bahala ang Diyos, huwag kayong magbalisa. Sabi niya, si Brother Reggie po mga kapatid, salamat sa Diyos at na-discourage na namin na bumalik sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi na po siya babalik. Mag-a-apply na lang po siya dito. Ito yun. Nagpapasalamat ako sa Diyos, pero hindi ko alam kay Sister, mangiyak-ngiyak kasi monthly ba naman na babayaran ka ng pera? Ayaw mo ba yun? Lahat ng nakita ko, nakilala ko mga kapatid sa pagtaka sa pag-anda, hindi sila nalungkot. Nagagalak sila. Pero alam niyo ba ang pakiramdam ko? Kahit na nandoon na rin kami, wala kaming mga gagawa doon, pasisidirti, doon na lang, magbabasa-basa na lang siya ng mga dahon-dahon doon, kahit na hindi, wala siyang sweldo. Sabi ko sa kanya, masaya ako. Dahil mas mahalaga yung kaluluwa at mas mahalaga yung kaligtasan nyo. Si Brother AJ, sabi ko sa kanya, mas mahalaga ng buhay ka. Sabi ko sa kanya, kaysa naman nasa ibang bansa ka, dadaling kang wala ng buhay sa amin. Hindi mahalaga ang pera, mas mahalaga yung kaligtasan. At ang kaligtasan, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo nung pamantig, ay talagang hindi ko alam, ayaw yata tayong yumaman dito sa lupa, mga kapatid. Dinidiscourage na tayo, mga kapatid. Pero gusto rin niyang pagpalain ang bawat isa kung naging tapat. Yun, mga pangako niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Muli tayo ay nagkalobay niya ng mga pagkakataon. Amen? Pagkakataon, ang mga paglingkod. Yun ang pinakamahalaga na nasain natin. Amen? Na tayo ay may buhay pa, may mga pagkakataon pa. At yung pagkakataon na yun ay ipaglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Huwag natin samantalahin yung pagkakataon na yun ay para tayo ay yumaman. Amen? Yung pagyaman, ito ay bonus na lang ng Panginoon. Amen? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bonus na lamang yun kung tayo ay pagpalain ng Diyos o payamanin ng Panginoon. Pero yung mga pagkakataon na ito, lagi nating isa puso at isa isip na ito
ay upang makapaglingkod tayo at makapagsamba sa Diyos. Amen? Kaya sa bawat araw na daraan, pagising natin, this day will be offered to the Lord. Will be offered to the Lord. Langit mo, ang sarili mo, na ikaw ay makapaglingkod sa anumang pamaraan. Amen? Na tayo makapaglingkod sa pamagitan ng mabuting gawa. Makapaglingkod tayo sa Diyos, sabi niya, hindi sa pamamagitan na hindi kinakailangan laging ikaw ay pumunta sa sambahan. Amen? Kundi, sabi niya, ano man ang gawin ninyo sa mga maliliit na ito ay siya din yung ginawa sa akin. Yung bagay na yun na lingkod tayo sa Panginoon sa araw-araw na pamumuhay. But this day, the seventh day, ito ay para sa Panginoon. Pagigilin natin sa Diyos. Kaya samantalahin natin bawat panahon, bawat pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos. At doon tayo nakakapag-ipon. Amen. Ng kayamanan sa langit. Colossus 3:2. Basahin natin. 3:2 ng Colossians. Doon tayo nakakapag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen? Basahin natin ang karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tao. Kasi anumang bagay na tinatangkilik natin dito sa lupa ay nasisira ng tanga, ninanakaw ng magnanakaw, nasusunog, nababaon sa limot. Lahat ng mga bagay na ito mawawala rin lang. Amen. Tignan ninyo ang Gaza. Tignan nyo nung mga yung previous view niya, mga nakaraang view, maganda pa. Pero ngayon nung dinahanan ng bituin galing sa langit, binagsakan ng bituin galing sa langit, na-flap lahat. Nangyari yung nakasulat sa Biblia na walang bato mananatiling nakatayo sa kapwa bato. Bagsak lahat. Nangyayari ang Biblia ayon sa nakasulat. Wasak. Asan na yung pinag-ipunan mo patungkol sa mga bagay na yun, wala na. Wala na. Ganun din, maging sa pananalapi. Meron doon in-interview galing from Gaza, yung lugar nila, napakatahimik na. Maganda pa yung lugar, parang subdivision. Pero ang linis, walang sasakyan, walang taong dumadaan, wala. Sila lang yung naiwas nun sa bahay na yun, doon sa lugar na yun. Napakatahimik. Mayroong bakery sarado, may grocery sarado. wala kang mabili. Sabi niya, mayroon silang nakatabing pera, pero wala siyang pabili. Kasi nga, sarado na lahat. Amen? Nangyayari yung mga bagay na nakasulat sa Revelation. Hindi ka makakabili at hindi ka rin makakapagbili. Mangyayari yung mga bagay na ito ayon sa nakasulat. Sa kanila, nagsisimula na. Sa atin, okay pa tayo. Amen? Pero, this event will happen from north to south, from east to west. Babasahin natin ang Biblia mamaya. At sasabihin ng hari sa timugan, at ang nasa hilaga ay ganito ang kanyang gagawin. Lahat ng panig ng mundo ay dadanasin ng mga bagay na ito. Tayo, sa kanila, nauuna na. Tayo, may panahon pa tayo. Tingnan natin, kung papalapit na sila, ayan na. Yung mga pera nyo, isipin mo, sabi mo na, ibibili. Kaya, magiging problema natin sa mga panahon na yun, paano natin i-consume yung mga naipon natin. Pero, pag ang kayamanan sa langit ang nakonsume natin, in short, sa
sa biyaya ng Panginoon. Insult ka na. Dahil sa iyong pananampalataya, ito ay nagiging katuwiran sa Diyos. Ang iyong paglilingkod, ang iyong mga inipon na kayamanan sa langit, ang iyong mga mabubuting gawa, ito na ay katuwiran sa Panginoon. At pag ito ay naging katuwiran sa Panginoon, kagaya ni Abraham, nilingap siya ng Diyos, iningatan siya ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Yun ang investment natin. Ang ating pananampalataya, ang ating mga gawang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hanggang sa ipaghanda tayo ng Diyos ng isang mabuting kalalagyan. Hebrews chapter 11 verse 39. Ang lahat ng mga ito nang sila ay mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Ito yung mga naunang naglingkod sa atin. 40 na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila huwag muling saktan tungkol sa atin. May mabuting bagay na inihanda ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen? Diyan sa Hebrew, ay share ko na sa inyo minsan na naghihintay tayo ng isang bagong bayan. Amen? Bagong bayan. So, may mga mabubuting bagay na inihanda ang Diyos para sa atin. Sa panahon natin na ito, ay parang ang mabuting bagay lamang ay ang maglingkod sa Diyos. Sa panahon na ito, ang mabuting bagay lamang ay ang maglingkod sa Diyos. Para ano? Secure mo ang iyong kaluluwa para sa Panginoon. Yan na yung magagawa natin mabuting bagay. Ngayon, bakit? Paglabas mo dyan, delikado na lahat. Delikado na lahat. Lalo na sa Manila. Napaka-delikado ng panahon. Amen. Napaka-delikado na lang. Kaya, mabuting bagay ba yun? Lagi tayong kinakabahan, lagi tayong amen. Pero sa Panginoon, yuko lang natin ang ating lakad bawat araw. Magiging panatag na tayo. Amen. Panatag natin ang ating sarili sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya hinandaan tayo ng Diyos ng isang lalong mabuting bagay. Amen. Kailan ito? Sa panahong darating. Amen. Sa panahong darating. Doon sa bagong langit at bagong lupa, Isaiah chapter 65, nabasa naman natin doon, ang lahat ng mga hayop, ang ahas, ang baka, ang leon, ay magsasabang mga kain, magkasalong kakain. Amen. Isang mabuting bagay ba yun? Mabuting bagay. Bakit? Wala nang mabangis na hayop. Kailan yun? Bagong langit at bagong lupa. Saan ang bagong lupa? Saan pa planeta ang mayroon pang ibang hayop? Wala pa naman silang nadidiskope. Siguro, mayroon pang hayop, anim ang mata, apat ang ulo. Alien ang labas. Pero walang leon sa ibang mga planeta. Walang ahas sa ibang planeta. Dito lang talaga. So yung bagong langit at bagong lupa na yun ay ito rin. Kung saan lilinisin ng Diyos ang lahat, aayusin ng Diyos, at kung saan ipamamana niya sa kanyang mga lingkod. Amen? Ipamamana niya sa kanyang lingkod. At yun ang mabuting bagay niyan na inihanda ng Diyos para sa atin. Sabi ni Brother Joseph, pamanahin niyo ang lupa, pagkati-hatihan niyo na. Bakit? Human left. Ilan na lang natira. Kukunti na lang natira. Sino ang mga yun? Yung mga naligtas dahil sinunod nila ang salita ng kautusan. Amen? Sila ang mga iningatan ng Diyos sapagkat iningatan din naman nila ang salita ng Diyos. Amen? Written ang Revelation. Sila ang magmamana.
ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan. Amen? Iingatan ka ng Panginoon sa pagsubok na dadalhin niya sa buong sanlibutan. Ano pagsubok na dadalhin niya sa buong sanlibutan? Salot, kapanganiban, ano ba? Yung mga bituin na bumabagsak, yung pagkawasak na ipinasya, yan ang pagsubok na darating sa sanlibutan. At ito ang magaganap. Amen? Ayon sa salita ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon, we still have a chance. Meron pa naman tayong pagkakataon. Kasi nga, alam natin ang mga bagay na magaganap ayon sa itinakda. Alam natin ang magaganap ayon sa itinakda. At habang hinihintay natin ang mga pagkakataon na yun, ay sinasamantala din naman natin ang Panginoon. Amen. Panahon na maganap ang kalooban ng Diyos, panahon na magawa natin kung ano ang nararapat para sa atin, panahon na kung saan patuloy tayong mga paglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong panahon na natitira para sa atin, i-grab na natin. Amen. Hindi upang yung magpayaman sa ating sarili. Sabi ko ninyo, unahin natin ang Panginoon. Yung kung may mga pagpapalang darating, bonus na lamang sa atin ng Panginoon yan. Basta ang mahalaga, may paglingkod natin ang ating sarili sa Panginoon. Magawa natin ang nararapat sa harapan ng Diyos sa ating pananampalataya. Amen. Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Amen. Actually, ang pagkakatipon-tipon na ito, sa malalim ng pag-aaral, kasi may nabasa ako sa Biblia. Kung sa English, ang pagkakasulat lang doon ay pagkakatipon. Ay sa Tagalog, pagkakatipon. Ulit sa English, sabi niyo, gathering together. Okay? Mamaya, pagkakalit natin. At ito, mga bagay na narapat nating pagtuunan ng pansin. Amen. Itong panahon na nasa sa atin sa ngayon. We cannot change the event. Hindi natin mababago ang mga nangyayari. Hindi natin mababago ang mga bagay na nasa paligid natin. Amen. Ngunit sa ating sarili, amen, ay pwede nating baguhin kung ano yung mangyayari sa atin. At iayon natin, ayon sa salita ng hula, iayon natin, ayon sa ating pananampalataya, ang mga bagay para sa ating hinahanap. Amen. Brother Joseph, mahalaga sa kanya, nabuhay ang kanyang anak, kaysa naman mapadalan sila, kaya lang hindi mo sigurado yung kanyang kapalaran sa ibang lugar. Maging si Mrs. Nakapag-isip din, kaya lang isa yun sa mga ino-consider namin. Sa tuwing nagbabalak siya, may mangyayaring balita. Sa tuwing gusto niya magpaharap, may pasulit-rin, may sasabog na balita. hindi matuloy-tuloy yung pagpapaharap. Which is, sa mga ganong pagkakataon, pamaraan, nililigtas tayo ng Diyos. Sabihin natin pag-iligtas ng Diyos ang mga bagay na yun. Ay mahirap.
Maaaring gano'n din ang damdamin ng Diyos, ang damdamin ng Brother Diyos, mas malaga ang buhay mo. Amen? Mas malaga ang buhay ng tao. Mas, lalo na kung ito ay mananampalataya at lingkod ng Diyos. Mas maganda sa Diyos na i-preserve yung buhay mo hanggang sa panahong takda na maging patutuo sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Ang kabayanihan ngayon ay may slide ayon sa katuwiran ng banal na kasulatan, obedience is better than sacrifice. Sakripisyo mo sarili mo na mamatay para sa gawain, pero sa Diyos, sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pagsunod. Parang mas may karangalan yung namatay dahil sa pananampalataya o dahil sa gawain. Amen? Pero sa panahon ngayon, kahit noon naman, mababasa natin yan sa Samuel. Obedience is better than sacrifice. Amen? At hanggang sa ngayon, mahalaga sa Diyos yun. Ang pagsunod mo ang hinahanap ng Panginoon. Isakripisyo man ang sarili mo, ibigay mo na mamatay para sa gawain, pero sa Diyos mas hinahanapin ng Panginoon na ikaw ay patuloy na buhay na gumagawa at naglilingkod sa Kanya. Sa panahon ngayon, bakit? Mayroon siyang mabuting bagay na itinakda para sa Kanyang mga lingkod. Amen? Mayroon siyang itinakdang mga lingkod na kung saan sila ang magpapatuloy ng 3 generations, 1928 perspective. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin. Kanya, nagsisunod sa pagbabagong lahi, regeneration. Nagawa tayo ng Generation X. Yung mga sinauna, X kasi X na talaga. Generation Y and then Generation Z. Tapos na ang alphabet. Ano kaya ang susunod na alphabet? Patungkol sa pagbabagong lahi. May bagong lahi na itatatag ng Diyos. Kailan mangyayari yun? Pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Sino yan? Pag ang ating Panginoong Kristo ay magiging hari na ng sanlibutan na ito, Revelation 11:15, and the kingdom of this world will now become the kingdom of our Lord and Christ. Ang sanlibutan na ito ay magiging kaharian ng ating Panginoong Kristo. Ito na yun. Ano ang susunod? May bagong henerasyong lilitaw. Amen? Henerasyon na henerasyon ng mga nagsipagtagumpay, mga nagsisunod sa salita ng Diyos, mga henerasyon ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo naman magsisubo sa 12 luklukan upang magsiyubong sa 12 angkan ng Israel. Ito na pala yun. Ikukonsider ng Diyos ang tao na magiging basta ipapamana niya sa tao ang sanlibutan na ito. Amen. Ipapamana niya sa tao ang sanlibutan na ito na walang ibang kautusan kundi salita ng Diyos. At walang ibang pinakapahulo o pinakamari kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang classification ng pamumuno. Kasi yung iba, parliamentary, democracy, ano pa yung ibang uri ng pamumuno, monarchism. Diba? Sa Diyos, siya na talaga. Wala na tayo ano pa ang hinihingi.
Amen. At ipagkakatiwala niya sa atin. For the last verse, Exodus 15:17. Sila ay iyong pamamasukin at sila ay iyong itatayo sa bundok na iyong pamana sa dako, o Panginoon, na iyong ginawa sa iyo upang iyong tahanan sa santuaryo, o Panginoon, na itinatag ng iyong mga kamay. Ito naman, bago ang kapighatian. Bago ang kapighatian, papasukin niya ang kanyang mga lingkod doon. Pamana niya sa kanilang isang lugar ngayon para doon niya itatatag ang kanyang santuaryo. Doon ang sisimula. Ang kanyang paghahanap. Amen. Yeah. Let us consider all these verses na kung saan salita ng Diyos na siyang pangyayarihin niya at siyang magaganap. At mamaya tayo ay mag-aaral, siguro magbabasa ng tayo ng bagay na mangyayari. Ito rin natin yung Daniel chapter 11. Amen. At siguro magkakaroon tayo ng konting visual aid tungkol sa mapa, sa globo. Para alam natin kasi may direksyon patungkol sa mga babasahin natin. Kung sino yung galing Hilaga, kung sino yung galing Timog, kung sino yung mga bansa, yung mga lugar na pinagtutukuyan. Para tayo sa ating sarili magkakaroon tayo ng assessment what is happening and what is going to happen. Tayo na mismo mag-aaral sa mga bagay. Kaya salamat sa Panginoon. Ito pa, Hebrew 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa tulukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasugpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. May pagtulong ang Diyos sa ating mga karapat-dapat, sa mga mananampalataya na karapat-dapat. Ngayon kung hindi pa natin tatanggap yung ating mga panalangin sa Panginoon, mag-ipon lang tayo humigit. Amen. Sapagkat tayo rin ang pagpapalay ng mga bagay ayon sa mga gawa. Tayo po yung dumulog sa Panginoon. Ito natin, Lord, prepare me. Prepare me, be sanctuary. Lord, pakamadalin mo kami sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Linisin mo kami ng iyong mga salita, hanggang sa iyong salita, O Diyos, ay maging katuwiran sa amin. Nagulog sa amang banal, purihin ka, Panginoon. Sa mga bagay na ito, aming sinasaliksik ang mga salita mo, Diyos. Kami naman ay patuloy na nagpapakatibay at nagpapakalakas ng aming pananampalataya sa iyo.
namin ang panahon ay masama, ang panahon ay mapanganib, at ito, Panginoon, ay nagiging banta para sa mga lingkod mo, Diyos, para sa mga anak, para sa aming mga anak, maging para sa aming mga sarili. Ngunit, Panginoon, ang aming pagtulog, ang aming paglapit sa iyo, ang aming paggawa ng mga bagay na ito, ay nawa maging kayamanan namin sa katuwiran. At ibilang mo, Panginoon, na ito, Diyos, ay aming mga mabubuting gawa, upang kami ay makalapit sa iyo ng may pagkakatiwala, Panginoon. At sa pamagitan nito, kami, O Diyos, ay tumutulog sa iyo ng aming mga sarili. Papanatagin mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay dumadaloy sa bawat isa. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, ang iyong proteksyon sa buong pamilya ng bawat isa sa amin. Sa bawat isa sa bahay purihan na ito, ng aming pananampalataya ay nakakayag sa iyong harapan. Ingatan mo ang aming mga anak, saan man sila pumaroon, maging sa mga masasamang gawa ng sanlibutan na ito. Dalhin mo sila, O Diyos, sa mabuting mga kaibigan, upang sila huwag umayon sa anumang gawa ng sanlibutan. Gawin mo silang tanglaw sa kanilang mga kaibigan. Gawin mo silang kapurihan ng iyong kaluwalhatian. Ganun din sa amin na nangungulak, o God, ayon sa aming mga pagsisikap, ayon sa aming mga paggawa, tinatagubuhin namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng ito. Hindi siya nagpupo ang bawat plano na aming gagawin, at ito ay inihaharap at itinutulog namin sa iyo ngayon. Kapagtagumpayin mo kami, O Diyos, at ingatan mo po ang bawat isa. Bigyan mo kami ng mabuting pangtawan at ng kalusugan. Anumang mga spirito ng karamdaman, alisin mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Nasaway namin sa pangalan ng Jesus. Anumang mga kapahamakan na inihanda ng kaaway, sawayin mo sa pangalan ng Jesus. At magsubukan ng iyong mga anghel upang ingatan ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at iyong Espiritu Santo ay patuloy na nanahan sa amin, at siya kumikilos at nagpapaunawa sa bawat isa, nag-iingat at patuloy na nagbibigay sa amin ng mga pananagumpay. Tunay nga na kung kami ay titiwala sa iyo, ay hindi kami mapapahiya. Hindi mo ipapahiya ang iyong mga lingkod. Di ba po sa taas mo kami upang maging kapurihan ng iyong kalapatian. Salamat, O Diyos. Tinuturuan mo kami ng mga mabubuting bagay ayon sa iyong mga salita. Narito kami sa pagpapasakop sa iyong salita. Pagpasakop kami sa iyong kalooban. Pagpasakop kami, Panginoon, ayon sa iyong katwiran. Palakanin mo kami ng may kabanalan.
Pagpapasatin mo kami, O Diyos. At pagtagumpayin mo ang bawat isa. Ang aming pusong nababalisa. Panginoon, turuan mo maging kapanatan. At sa kamagitan kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod at sasamantalahin namin ang pagkakataon at ang panahon na marinig ang mga salita mo. At ito, Diyos, ay maging kagalakan sa bawat isa sa Panginoong Sus, sa mga kapatid namin na nasa malayong lugar, aliwin mo rin sila ng iyong mga salita, ng iyong Espiritu Santo sa aming Panginoon ay nagpapatibay ng aming pananampalataya. Jesus, Panginoong Sus, inilalagak namin sa iyo ang lahat sa na maging ang aming mga tinatangkin sa iyong kapanahunan ay pinagkakatiwala natin ang lahat ng mga bagay. O Diyos, ang pusong pasasalamat at isang mabubuting bagay ang patuloy mong nilalagay sa aming harapan upang maging patotoo na ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Kaya kami nalilito. Wala kami pupuntahan. Hindi ikaw lamang, O Diyos, na sa amin ay nagiging katunayan at totoo ng banal na salita mo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalwalhati, sa iyo ang paghahari sa panahon panahon na hanggang sa magkasawalang hanggan. Maging sa sanlibutan, Thy kingdom come, Thy will be done.